Job Kapitulo 15. Ang ikalawang sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman. Mga salita mo'y pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal. Di ka maliligtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos. At nais mong hadlangan ang sa kanya'y dumudulog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga ang humahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka na ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano? O sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos ngunit ayaw mong pansinin. Ang banayad naming payo na sa puso nang gagaling. Bakit nagmamatigas pa, ipinipilit ang sarili? Mga matay nanlilisik kapag tinitignan kami. Bakit ba ang galit mo sa Diyos ibinubunton at sa Kanya iniwukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan, kahit silang nasa langit ay mayroong ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan? Laging uhaw sa masama at hindi tama. Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin ang lahat ng nakikita ko at naabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo. Mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan, laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig, nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buitre naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang naghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag. At ang hangad ay habulin at labanan ng may kapal. Siya ay nananakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam. Ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal. Maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim, siya'y makukubkob, siya'y matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin dahil nagtiwala siya sa kahangalan. Kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas at tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama
Masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palagi nasa puso at isipan.